Na mga dyan. Na yung kanya. Mic test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, how copy? Aba. Ng tao eh. Napakita ko sana yung ayan na. Tutulog na. Nagkasarap ng tulog. Magandang hapon po mga kaibigan. Muli po si Katunying po ito, nag-uulat ng live sa Maulang, Quezon City. Kumusta po kayo? Sana po ay ayos lang po kayo dyan. At yung ulan na to malakas din dyan no? Tapos may kasama pang kulog, yung kulog at kidlat. Ang tawag yata dito thunderstorm. Pero wala namang rainfall warning ang Pag-asa. Wala namang in-announce. No? And anyway, sana po ay ayos lang kayo sa lugar nyo. Nakakatakot na ngayon pag umuulan no? Nakakatakot pag umuulan dahil sa tayo po kinakabahang bumaha na naman. Alam niyo naman dito sa atin yung umihilang ang daga, sabi nga ng mga eksaheredong magkwento bumabaha. Di lalo na kung totoong malakas yung ulan. Hindi po ba, mga kababayan? Eddie Loretta, magandang araw po sa inyo. Si Arnel Tabardillo, shout out Raimundo de Guzman, Guban. Hindi po naman ako ang nagdadrive. Ang nagdadrive po itong magandang lalaki na to. Yung gwapo lang. Nilayo ko kagad, baka maagawan mo pa ako ng kagwapuhan isang karangalan naman na tayo po ay pinapanood ng isang dakilang tao. Ang pangalan po niya ay Alan Encarnacion. Naging tawang kriminal yun. Boss Alan, magandang hapon po sa inyo. Victor Ariate. May hailstorm daw, sabi ni Victoria Ariate. Uy, Kuya Melvin Raimundo, long time no see, birthday mo daw, sabi ni misis ko. Nabalitaan niya, birthday niya, hindi, ang bihira, lumipas ang birthday niya, wala man lang kayong kakibukibo. Gusto niyo pang napapagalitan Magandang araw din po kay Win Bunyag at kay Jonel Bailen. Ayan. At iba pa na nanonood sa atin saan mang panig ng daigdig kayo naroroon. Antonio Victorino at kay Arnel Kahayne, RM Dimalanta Jr., JB Casti, at mula daw sa Adelaide South, si Narf Ebralo. Hello po at magandang araw din po kay ating Lilibet Bautista na nanonood sa atin mula sa Norway. Kalayo naman. Pupuntahan pa naman kita sa Singapore, Ate Bet, sa aking Kuya Bernard, wala ka naman pala doon. Huwag na nga akong pumunta niyan. Kuya Milo de la Cruz, magandang araw po sa inyo. Tuyo dito, Parang naisahan tayo doon sa lugar natin sa Commonwealth, Anyway, gusto ko lang batiin ang may kagagawan ng napakagandang waiting shed dyan sa Commonwealth Avenue. Hindi ko lang natutukan kanina Isip-isipin nyo, saka naman nakakitang waiting shed habang nasa waiting shed ka, talagang matindi pagkakapayong mo sa sarili mo,
mas malakas pa yata yung hampas ng ulan dun sa nasa ilalim ng waiting shed kaysa nasa labas eh. Ang bihirang pati sa... Nakita niyo na po ba yung waiting shed na mamahalin dito sa Commonwealth Avenue? Yung parang lilipad, nakatingala na ganun yung bubong. Palagay ko, dapat imbestigahan na rin kasabay ng flood control project ito eh. Ano? Saka nakakita na, una, napakataas ng waiting shed. Siguro, ang iniisip nila, pwedeng pumasok na ganun yung bus, ano? Saka yung jeep. Mataas po talaga. At mahal. Gusto natin sabihin, mahal po ito. Kaya lang, yung pong ating, siguro ako nawawala na ako ng common sense, ano? Mga kababayan. Ang ang sitwasyon, kapag ka po mataas ang bubong, nagkaroon ng umulan, humangin, katulad nung kanina, lakas ng hangin eh. Basa yung nasa ilalim ng waiting shed. Ako ang kinukumpara ko dun yung simpleng-simple lang po eh. Ano po ba yung simple sinasabi ko? Na kapag ka ikaw ay nagpayong, hindi mo naman itataas yung payong na mataas kung umuulan eh. Kasi parang hindi ka nagpayong doon. Kung maaari ka, nakapatong na sa ulo mo yung payong para hindi ka mabasa. Ito, parang tinaas mo yung payong mo, hawak-hawak, nakataas mo yung kamay mo na gano'n. Sigurado, basa ka. Pagka, ganun lang. Ewan ko sabi ko nga, yung simpleng mag-isip, yung pa yata ang practical mag-isip at tamang mag-isip. Pero ito, malamang engineer gumawa nito eh. Ano? Malamang engineer na mabubusit ka lang yung bang arkitekto, no? Engineer saka arkitekto. Yung sense of common minsan nawawala. Pero sabi ko nga, baka meron silang magandang naiisip diyan. Bahala sila sa buhay nila. Nagpadala ng star si Kailaw Vlog. Maraming salamat po sa pinadala niyong stars. Si Chris Santiago, good morning. Magandang araw po sa inyo. At sabi naman ni Kaya Gerber, at ba nawala yung sinabi ni Kaya Gerber? Sabi ni Kaya Gerber, sorry, Manuel Bunuan pala. May problema po ba kay SEC? Aba, siguro kung nanonood kayo ng mga balita tungkol po sa flood control projects, baka sabihin nyo, maaari bang mangyari ang lahat ng ito kung mahigpit ang sekretary? Maaaring ganun din po yung tanong ninyo. Pero sa kabilang banda naman, ang gagaling kasi ng mga congressman natin at senador eh. Saka nakakita na yung insertion ng mga mambabatas natin, nakaramihan po sa insertion ay flood control projects. Mantakin yung mas malaki pa yung insertion kasi sa original. Nakikita na lang po ng departamento yan pagtapos na po yung budget. Kung nandun na po sa final version na inilusot po ng BICAM, ano gagawin mo kung cabinet member ko DPWH secretary ka? Kung ikaw yung DPWH secretary, ang sasabihin ba, hindi ko i-implement yan. Kahit na nasa batas yan, hindi ko ganun ba? Bagamat naisip ko tuloy, pwede nga bang gawin ng sekretaryo na kung insert ng mambabatas, nandun na sa batas yun eh. Kapag kasi tinawag na General Appropriations Act, batas na po yun, pwede bang sabihin ng sekretary, hindi ko i-implement yan? Or number 2, pwede bang sabihin ng sekretary, i-implement ko yan, pero dapat, yun lang may program of works, meaning, yung pinag-aralan muna. Kasi, yung pong mga in-insert sa budget, yung po yung mga
hindi kasama sa NEP. Yung pong National Expenditure Program, yun po mga kababayan, yung mga proyekto na pinag-aralan, meron pong, kumbaga, kailangan talaga, meron pong feasibility study na tinatawag. Pero karamihan po sa mga in-insert o isiningit, kwan lang po yun. Pagkakaperahan po. Marami, pero hindi ko sinasabing lahat ng insertion na masama, ano. Pero lumilitaw, karamihan po ng in-insert, may kalokohan. May mga kalokohan po, mga kababayan. Naalala ko tuloy bigla, may lumapit sa akin, sabi ba naman, Katunying, hindi ba malakas ka kaya ganito? Una-una, hindi po ako malakas. Pangalawa, ang sabi ba naman, pwede raw bang masabi na maisama sa budget yung pinakita pa sa akin listahan ng mga project At billion-billion yung project, isip-isipin ninyo mga kababayan. Ipapasok. Tapos nung tinignan ko yung listahan, puro flood control projects. Anak ng bakang dalaga, sabi ko, mukhang kalakaran talaga ito. Ay, nako. Anyway, ba't ba napunta tayo dun sa usapan na yun, no? Magandang araw po kay... Uy, Berhel Matias, kumusta na? Ito yung matikas na gwardyang mukhang pulis na kababayan ko na nandun sa ABS-CBN dati. Kumusta na po? Jojo Agbay, ayan, ng Santa Rosa, Nueva Ecija. At magandang araw din po kay Atchik Estano, maghapon Katunying. Magandang hapon Katunying, watching from Dubai. Sana mangisay na lahat ng kurakot sa gobyerno ng magkaalaman. Alam nyo, kung yung pong sinasabi, yung inireport sa atin ng Pangulo kahapon, na umabot daw po sa mahigit kalahating trilyon, 560 billion something, ang flood control budget mula po nung siya na upo. July 2022, hanggang taon na to, 3 years, hanggang July this year. Teka muna, John. Paano pala binilang ng Pangulo yun? Yung budget ng 2022, hindi naman siya may gawa nun. Kasi ang budget ng 2022, nung naupo siyang presidente, inabutan na niya yun Ang gumawa ng budget na yun, yung Kongreso, nung 19th Congress, Yung 19th, hindi pala, yung 18th Congress. Yung third regular session ng 18th Congress. So, hindi pa siya presidente noon. So, ang may kagagawa ng 2022 budget, mga congressman at senador na ang presidente ay hindi pa siya. Paano kaya kinuwenta yung kalahating bilyon na yun, Jojo? Kalahating bilyon. Kalahating trilyon na yun. Ba't ba pinoproblema natin yun? Ba't ba pinoproblema pa natin yun, mga kababayan? Pero sa totoo lang, ito diretsahan nating sasabihin Baka sabihin nyo naman kasi na nanonood sa amin na ang katiwalian nag-umpisa lang nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Didiretsuhin ko po, hindi po. Hindi po. Sabi nga ni Senator Ping Lacson ang flood control projects, ang flood control funds sa loob ng nakalipas na 15 taon ay umabot daw po sa mahigit 2 trilyon. Mahigit 2 trilyong piso. At ewan ko kung narinig niyo yung pinahayag ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Tulfo, I'm your avid fan from New York City. Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo, happy birthday. Birthday pala ni Senator Erwin Tulfo. Ito yung totoong birthday niya, Kasi yung nakalagay no sa US passport niya, hindi naman to yung birthday niya. Iba yung birthday niya. Saka ito, pinanganak siya dito sa Tacloban, hindi sa Hawaii. Kasi yung nakalagay doon sa document niya sa US,
sa Hawaii siya ipinanganak. Anyway, Senator Erwin Tulfo. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo, kung tama yung nabasa ko dun sa mga articles, meron daw pong tulay. Tulay. Parang footbridge lang yun. Footbridge lang. Magkano halaga? 200, almost 300 million na footbridge. Footbridge na mapapa-footbridge ka, footbridge Ang tindi, napakatindi ng footbridge na yon. Alam niyo ba kung anong taon yon? Sabi ni Senator Erwin Tulfo, 2019. Hindi ka pa presidente noon, Mr. President, BBM. Hindi ka pa presidente noon. Baka kasi sabihin ng mga congressman ng mga nakaraan, o kita nyo na, mababait kami, mga matitino kami. Hindi totoo yon. Hindi totoo yon, mga kaibigan. Hindi totoo yon. Baka kasi ang nangyayari, siyempre, pagka Pro Duterte ka ngayon, sasabihin mo, sabi na nga ba, itong administrasyon na to, corrupt to eh. Diba? Pero hindi po totoo yun. Huwag na kayong magtampo, mga baka BBM, yung mga kampi sa kasalukuyang. Huwag kayong magtampo dahil hindi po panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos may corrupt. Siguro masyado lang malala ngayon kumpara sa nakaraan. Pero halos magpinsang buo na rin yan. Halos magpinsang buo na rin po yan sa level. Kaya yung ang dating kasi, Baylon ngayon, ang dating kasi nung kwento ng iba, para bagang, nung panahon ni Pangulong Duterte, parang nasa heaven tayo eh. Ano, parang nasa heaven ka, para bagang lahat ng mga tao ay matitino, lahat ng opisyal ng gobyerno ay matitino, walang lignan. Parang ganun kasi dating eh. Ano, hindi po totoo yun. Parang naalala ko tuloy bigla yung para mali di ba? Siguro, tinatakpan na lang natin ang mata natin doon. Sabihin natin, kasi pandemic naman. Hindi ba lalong dapat kang magalit nun? Pandemic na nga, pinagnanakawan ka pa. Hindi ba dapat kang lalong magalit sa ganun? Pero, kaya ko lang sinasabi to, not to look back at sabihin natin walang kalokohan ngayon. May kalokohan ngayon. Meron po. Pero may kalokohan din noon. Panahon nga ni Pangulong Noynoy Aquino, mga kalokohan. Diba? Panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, meron po. May kanya-kanyang level lang ng corruption. Ngayon, very glaring lang sapagkat talagang alam naman ng Pangulo eh. Pero Mr. President, sabi nyo ang sabi nyo Mr. President, kahit na kaalyado pa, hindi nyo na kaalyado pagka gumagawa ng kalokohan. Pero Mr. President, alam nyo naman ako sino yun eh. Of course, I'm sure, alam nyo rin po, nag-iingat po kayo, pero alam nyo naman ako sino yung mga haragan dyan. Alam nyo naman kung sino yung mga tulisan dyan. Opo. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Maganda naman yung point ng Pangulo na dapat ang tao tumulong sa isumbong mo kay Bongbong. Hindi pala, isumbong sa Pangulo, .ph, parang ganun. Okay din po yun. Pero ako po yung naniniwala, ang Pangulo bilang Commander-in-Chief, siya po ang Chief Executive, nasa kanya po ang, tawag nun yun, depository ng lahat ng mga intel reports. Siya ang amo ng ISAF. Sa totoo lang, siya ang amo ng PNP Intelligence Service, Intelligence Directorate for Intelligence. So lahat ng klase ng intel alam ng Pangulo. At ako, naniniwala ako na alam ng Pangulo na may congressman na may 12 bahay dyan sa Forbes at Dasmariñas. 12, John. Hindi lang nakapangalan sa kanya yung lahat, pero yung iba nakapangalan sa iba. Pero kanya yon. Alam din ng Pangulo yon. Sinabi nga niya sa akin yun. Sabi niya sa akin, I even
I even engaged the services of ISA at nabalitaan daw niya, karamihan sa mga bumibili ng mga property sa Forbes Park ay mga congressman. O, Mr. President, sinabi niyo po sa akin yan. O, kaya nga alam ng Pangulo yun eh. Alam na ng Pangulo kung sino yung corrupt. Kaya lang, what is holding him back? Yun po yung ating sinasabi eh. Anyway, ba't ba tayo nag-usap-usap ngayon, mga magulang at mga mahal? Kuya Alex Barros, magandang araw po sa inyo. Justice Joy, baka isisi na naman kay PBBM yan at sabihin na corrupt. Nanonood sa atin ang mga taga Lucena, Quezon, Charmaine, James Lacson, kumusta ka na James? Kumusta po ka General De Jesus Katunying, watching from dito po dito sa Pisa, Italy, July Flores Sarmiento, Joel Pangilinan Mapilis. Oy Joel! Good afternoon bro, sa flood control, may flood control. Kung sino, ikaw na magkomento. Bihira ka, nag-comment ka lang classmate, tapos ako pa ang pahihirapan mo. Ituloy mo na yung comment mo. Hindi naman ako Pangulo na merong intel report sa lahat ng bagay. Oo. Ayan. Anyway, so si Secretary Manny Bonoan, gusto ko lang sabihin sa inyo, nakakausap po namin itong mama na to, and he is, I think, he is a well-mannered, tapos well-mannered man, tapos siya po ay soft-spoken, very fatherly, considering he's almost 80 years old na, no? 78 ba, Secretary? So, tingin ko, ako tatanungin, he has done his share. Opo. Siya po'y matagal nang nagsilbi sa DPWH. Kinuha po siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang DPWH Secretary noong July 2022. Nag-umpisa po sila. Tapos, tingin ko po, he has done his share. Hindi po? Ngayon, kung hindi pa po siguro, yung timing kasi ngayon dyan para bagang pagka ikaw ay kumalas ngayong panahon na to, para bagang kaya ka kumalas, dahil sa may kasalanan ka, di ba? Oo. If I were Secretary Manny Bonoan, I would, ba't ba ako magpapayo sa kanya, no? Mas matanda siya sa akin. Wag na nga, hindi ko na nga itutuloy. Ay, siguro ito ba nanonood sa akin, magpapayo ka din lang, hindi mo pa itinuloy Eric Yambot, shout out Katunying from Sydney, Australia. Ayan. Anyway, kung ako po si Secretary Manny Bonoan, pagka umarangkada na tong investigation na to, nakarangkada na at kumbaga, binigay na niya yung share niya sa formal investigation. Kung ito man po ay, ang tawag dito ay independent commission. Pero sa totoo, ayokong kongreso mag-imbestiga dito dahil nakahiya-hiya talaga pagka kayo pa nag-imbestiga dyan. Tantanan nyo na po yan. Hindi naman po lahat ng congressman ay ganon, pero mahiya naman kayo na ipapatawag niyo yung mga taga-DPWH, ano yan, para takutin ninyo? Ipapatawag niyo yung mga kontraktor, ano yun, para pagbantaan ninyo? Parang Quadcom, tatakutin ninyo? Tapos kapag ka nagsalita ng laban sa gusto ninyo, o kaya laban sa inyo, i-contempt ninyo at ipakukulong nyo. Tantanan nyo na po yan. Kung akong tatanungin, dapat hands off ang kongreso dito sa investigation na to, sapagkat wala pong maniniwala sa resulta ng investigasyon pagka kayo din ang nag-imbestiga. Sapagkat, kayo nga ang, sa totoo, kayo nasasakdal dito
Bagamat na ako po'y naniniwala na walang makapaglalabas ng dokumento, halimbawa ay resibo na tumanggap si congressman. Wala naman sigurong tatanga-tangang congressman na ipadideposito sa bank account niya ang SOP. Tatanga-tanga talaga siya. Sapagkat yun ay ebidensyang maliwanag, paper trail. So ako, naniniwala ako na wala talaga silang maipapakitang ebidensya kung paper trail ang pag-uusapan. Maliban na lang kung ang isa pong kontraktor, halimbawa, at taga DPWH, iimbestigahan at tutubigin, no? Tutubigin, tapos ngayon ipapaturo mo dun sa sa kontraktor, at saka dun sa taga DPWH, na inguso nila o ikanta nila yung congressman na nangotong. Ayun, baka ganun, baka pwede, baka may makakalagkad dyan. Pero sa totoo ngayon, kung ang pag-uusapan is siyempre yung contractor, suicide mission yan, dyan eh. Pagka nagsalita ka laban sa congressman parang tumanggi ka na sa bigas eh. Ewan ko na kung meron pang magbigay sa iyo na makakuha ka pa ng kontrata sa gobyerno. 'Di ba? Ganun po yun po talaga ang hirap eh. Pero kung ang mag-iimbestiga dito ay mga may integridad, may kredibilidad, kapani-paniwala, may track record, aba, ibang usapan yon. At baka nga mawala pa ang takot nung binabanggit ko sa inyo, mga taga DPWH at mga kontratista na inguso yung congressman o senador for that matter na nangungutong po sa kanila. Kaya ako, sang-ayon ako sa sinabi ni Jerry Baha kanina sa 2x2 eh. Sabi nga ni Jerry, wala namang napoles kung walang congressman o senador eh. Wala namang Napoles. Si Napoles ang pinaka-kontrabida. Pork barrel queen ang tawag. Pero magkakaroon ba ng pork barrel nyo kung hindi dahil sa mga congressman at mga senador at mga kasapakat nila? Wala nun. Wala nun. Kalokohang malaki na iisipin nating makapagnanakaw ang isang pribadong tao sa gobyerno nang walang kasapakat. Especially, itong ang may kinalaman po sa mga flood control projects po na to. Hindi po ba? Japet Altoveros, pwede ba naman Japet mag-isip-isip ka naman doon sa comment mo, pambira. Maganda-ganda, pinaghihirapan ko pa naman tong aking pangungomentaryo tapos ang komentaryo mo wala namang kasaysay-saysay. Japet, pag-isipan nyo naman yung mga kausap naman natin dito, pwede bang yung meron man lang tayo napupulot, kumbaga habang nagkakape tayo, nagbibidahan tayo, meron man lang napapala, hindi yung sasali ka sa usapan, tapos wala namang kakwenta-kwenta sinasabi mo dahil wala namang kaming mapupulot. Kaingutan lang minsan yung iba, sumasali pa. Wag na kayo sumali sa usapan na to. Pag tumatanda ka pala, naging masungit ka na, ano? Nagiging masungit na tuloy ako eh. Anyway, eto po, mga kababayan, dahil sa beleaguered si Secretary, hindi po ako nagdadrive, Romeo Bonalade, opo. Thank you po sa inyo. Lance, Jello, Pasagi, uy, maraming salamat po na sa pinadala niyo pong star sa amin. Ay, thank you naman, oh. Anyway po, dahil beleaguered si Secretary Manny Bonoan bilang head of the agency, meron talagang may mga tao na nag-iintay ng matalisod yung kapwa nila at nag-aabang na mapwesto. Ano? Tulad nito, putok na putok po ngayon ang balita na nag-a-apply para maging DPWH Secretary si bagong talagang Housing Secretary Jose Aliling. Jose Aliling Jr. ba yan? Junior yata siya, no?
Ito pong bagong housing secretary na yun, like, nakakadalawang buwan na hindi mo pa nararamdaman. Ang naramdaman mo lang, alam niyo ba, pinipigil ko ang sarili ko dito sa DSUD, yung mga katakot-takot na naririnig, inire-report sa akin, mga empleyadong nandito sa main office na inassign nila sa probinsya, alam naman nila ang taga Metro Manila. Kwan yun eh. May batas tayo sa Civil Service Commission eh. Ano? May mga batas tayo dyan eh. Pero, ang totoo, I have been holding my punches kasi baka sabihin ni Secretary Aliling, umaaliling-ling lang ako sa kanya. Oo, baka ganon. Pero, Mr. President, maghunos dili kayo dito ha. Baka kayo mapaikutan itong Aliling. Wala pang naipagmamalaki sa DSUD. Ang pinupunterya pala ngayon, DPWH. Aba, maghunos dili kayo. Hindi naman siguro tayo nauubusan ng magagaling na mga tao sa Pilipinas para sila na lang. Ano? Wala na bang iba? Wala na bang iba? Sabi nga nitong si asawa ni Angelina Jolie. Si Brad Pitt. Sabi nga ni Brad Pitt dun sa Helen of Troy, nung napatumban na niya yung mga kalaban, sabi niya, "Is there no one else? Is there no one else?" Sabi niya gano'n. Ganun po ang tatanong natin. Wala na bang ibang magaling sa gobyerno? Wala na bang ibang kayang patinuin ang DPWH? Kahit na sa gobyerno man o galing sa labas. Well, mainam siguro galing na sa gobyerno para at least sanay nang maggobyerno. Pero, kauupo nga lang nito sa DSUD, hindi mo nga maramdaman. Ang naramdaman mo, puro reklamo ng mga tao na wala yatang ginawa, napapanaginipan yata ng taong ito, si Secretary Aliling, na kapag ka ang empleyado ay na-identify sa dating Secretary ng Department of Housing, Department of Human Settlement and Urban Development, gusto niyang sipain at tadyakan, unang-una, alangan namang hindi maging malapit sa kasalukuyang sekretary mga empleyado. Hindi ba yun naman talaga dapat ikaw ay susunod sa kung sino man yung pinuno ng ahensya? Iisipin mo bang kakampi ng dating sekretary, lahat ng tao doon, anak ng bakang dala? Napakakitid naman yata mag-isip nung ganun, Secretary Aliling. Ha? Napakababaw naman yata, napakakitid naman yata nung ganong klaseng pag-iisip. Kaya ako, kung kwan din lamang, kung assuming kung talagang magpapalit ng DPWH Secretary, mag-unos dili po kayo, Mr. President. Ayoko namang pangunahan kayo, pero sa bagay, nasa sa inyo po yan. Marami pa hong magagaling dyan. Marami pa hong mas magagaling. Opo. Napakaraming magagaling sa gobyerno. Tahimik lang pero magagaling. At hindi corrupt. Marami po yan. Alam nyo, may mga kilala tayong magagaling. Pero, ay, aliling, 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 aling, aliling, 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 aliling. Opo. Diyan ka na lang muna sa Department of Housing, pasiklaban mo muna kami bago kayo mag-isip na lumipat sa DPW. Pasiklaban nyo muna kami sa Department of Human Settlement. Mr. Aliling, galingan mo muna. Magpakita ka muna, Aliling, na ikaw ay magaling.
Tinamaan ng magaling. Oo, oo. Ayun. Eto. Uy, magandang tanghali po, hapon po. Kuya Andy, Lacson, marami din po sa mga kontraktor ay pangalan lang ng company nilang ginamit, dami lang, nakasubcon lang po ang mga kawatan. Sana ma-check din ang ganyang scheme. Ay, meron po, napakarami pong ganyan, Sir Andy. Napakarami pong ganyan, lalo na nga yung mga malalaki. Ang tawag po doon nagpapahiram ng lisensya. Ayan, nagpapahiram ng lisensya. Yung iba naman, palibasa nga malaki, sila po yung sumasali sa bidding, tapos ay ibebenta yung project, pero pangalan nila ang naka-front. Ano pa? Sila po ang mananalo sa bidding, tapos hindi naman sila ang gagawa, isasubcon lang nila. Isasubcon. Kaya po, napaka magagaling. At ang matindi, ito mas matindi. Sasali si contractor sa bidding, pagkatapos, mananalo siya, pero ang totoong may-ari nung napanalo ng proyekto, si congressman. Pero hindi siya nakapangalan. Kagaling Kagagaling talaga ng mga tinamaan ng magaling aliling. Oo. Oo, sobrang gagaling. Kagagaling sa paggawa ng yun ang pinagbutihan Tinamaan ng aliling. Oo. Opo. Kaya yung ganitong kalakaran, hindi po mapuputol yan kung ang gagawin ng Kongreso, mag-iimbestiga para gipitin ang mga resource persons. Hindi naman pwedeng sabihin ni Terry Ridon o ng Quadcom na transparent ang investigasyon. Hindi, ang gawin nila ganito. Kung talagang gusto nilang kung talagang hindi maawat sa pag-iimbestiga itong mga congressman na to. Pasensya na kayo, pabalik-balik yung usapan natin. Ano po? Ano po mga kababayan? Wala sa hearing ng Quadcom o kaya ni Terry Ridon ng Public Accounts o ni Joel Chua ng Committee on Public Accountability. Kung talagang gusto nila mag-imbestiga, sige, mag-imbestiga kayo. Pero ang gawin ninyo, kung talagang gusto nyong malaman ang katotohanan dito po sa lahat ng bagay na ito, magkwampo kayo. Magtukoy po kayo ng mga particular na mga distrito na nandoon ng flood control projects at ipatawag po yung mga congressman na kumakatawan sa distrito na yon. At sila po imbestigahan din. Imbestigahan sila. At sasabihin naman, kung hindi sila po yung proponent ng project doon, o alamin kung sino ang proponent o yung nag-insert ng project na yon sa particular na distrito, at isama doon sa isasalang, hindi bilang congressman, kundi bilang resource persons. Kasama sila sa pinagsisisigawan doon. Pwede rin silang kumuha ng abogado nila. Pwede siguro yon. Pwede siguro yon. Kaya, tigilan nyo nga kami. Kakain lang mag-iimbestiga. Ay, nako. Anong bakang dalaga. Ang oras po natin, 4:37 ng hapon. Sana po ay nakapag-minandal na po kayo. Sarap siguro ng kamoting nilaga ngayon, John. Ano? Kamoting nilaga, tapos tsaa, ano? Kamoting nilaga at tsaa, o kaya naman kahit kape. Ano? O kaya naman, John, ang masarap nga pala, yung tsaa yung dahon ng kwan lang, dahon ng guyabano. No? Yun ang tsatsaahin mo. Dahon ng guyabano, tapos
ang pinakaminundan mo ay kamote. Ay, sarap. Nilagang kamote, no? Pwede nilagang kamoteng baging o kaya ay nilagang kamoteng kahoy. Pwede. Tapos yung kamoteng kahoy, ang gagawin mo dyan sa kamoteng kahoy, ang pinakasawsawan mo, yung bagong kudkud na nyog na may asukal. Pero brown sugar para feeling healthy. uh, anyway, oy, maraming salamat Mark Brian Bailon. Bossing, pa-shoutout po, lalo na sa driver niyong gwapo. Nagpadala ba naman ng stars? Bailon ngayon, ha? Pogi, ha? Nakakapagpadala ka na ng star. Umaasenso na tayo, Mark Brian, ha? Dati-rate, star lang na ini-stamp yung pinapadala mo. Ngayon, star na ng Facebook. Diba talaga maasenso, no? Rose Danting, Bossing, 15 congressman daw ang tiwaling isasalang. 15 lang? Ikaw talaga kamana, Rose, ano? 15 lang. It's unfair. Oh. Meron ding gustong bumati dito, pero gusto ko sanang huwag mo nang batiin hanggat hindi nagpapadala ng stars. Marcos Taberna, pwede bang magpabati ng happy birthday sa ex-girlfriend ko? Ay, pwede naman. Pagkabait-bait nitong aking kapatid na to, dito pa din na. Bumati talaga. Nawawala ang tapang mo pagbabatiin mo si Ate Kari. Happy birthday, Ate Caroline Sagmaken Taberna. May you have more birthdays to come. Arlene Arquero, kumusta po kayo? Jessica Ang, Bossing, masarap yung pandiko ko. Abe, oo naman, siyempre. Shout out from Heidelberg, Germany. Naku, hindi ko mabasa pangalan nyo. Yan nagpapa-shout out. Ate Chiki Canosa, dahon ng abukado o kaya ay binusang bigas sa kape. Bihira naman. Pahihirapan ko pa, magbubusa pa ba ako ng kape? Susunugin ko pa yung kawali ko. Ano naman, Ate Chiki. Pero kung meron ka na naitatabing binusang kape dyan, binusang bigas dyan, pwede na rin. Einel Onggam Taberna. Aba, pinsan ko nga ito. RG Sanidad, bati naman po ang mga kambal ko, birthday po nila. Aba, Gemma Tarok Espino, pa-shoutout naman po sa Tagaytay, ka Joseph Faustino. Uy, ka Joseph, kumusta? Hindi ba nasa alang-alang Leyte ka? Ba't ano ginagawa mo sa Tagaytay? Oh. Aba, nagpadala na naman ng stars itong si Mark Bryan. Hindi na kasi Pilipino yan. Are you a New Zealander? Kiwi! Boss, yan po lunch namin kanina, nilagang kamote with butter and coffee. Butter and coffee. Ba, matindi ha. Diyan ba sa New Zealand, Mark Bryan may kangaroo din ba dyan? Baka ako nakatawid ng mga kangaroo ng Australia dyan eh. Erlin Dabianes, hello po, from Tipas Taguig. Oh, sarap niya. Yan pa, masarap na merienda. Ano? Tipas Hopia. Amelia Estasyon, nanonood sa atin mula Butuan City. Ayan. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At nga pala, muli ay ako po ay naglalambing sa inyo. Panoorin po ninyo, pwede nyo pa pong habulin yung ating interview kay Mr. Ray Angeles. Ay, nako, ako'y tuwan-tuwa doon sa interview namin na yun eh. Natuwa ako sa interview. Muli po ako nag-interview ng bilyonaryo. Pero ito, this time around, ito pong na-interview kong bilyonaryo, hindi, napaka-low-key, ano? Hindi nga natin alam na bilyonaryo. Pinuntahan namin ni John yung bahay eh. Well, maganda bahay. Maganda bahay. Pero, kwan lang siya, simple lang. Simple lang. Pero ang dami pong words of wisdom na matututunan sa kanya. So, if you have time, please watch our latest YouTube upload sa Tune In kay Tunying. Hanapin nyo lang po yung interview natin sa bilyonaryong dating nakapaa. May nag-comment eh. Bakit? Ngayon ba hindi na nakapaa yan?
Wala na ba ekang paayan? Hindi, alam ko naman pilosopo ka lang, pero may mga lugar kasi, halimbawa sa Nueva Ecija, pwedeng tawagin, nakapaa ka na naman, sabi mo, di ba? Ibig sabihin nakapaa, walang sapin sa paa. Okay, pero minsan tinatawag, nakatapak, nakatapak ka eka, ano? Nakatapak ka eka, nakayapak ka, pwede rin. Pero ito po yung isang dating nakatapak lang pag mapapasok sa eskwela, hindi naman dukhan-dukha. Pero dahil puro sila nakatapak doon, nakatapak na rin siya. Ito, dahil sa pagsisikap at diskarte, matalino eh. Siya po ay umunlad sa buhay. Kaya, pag may oras po kayo, puntahan niyo po yung pong ating YouTube upload sa Tune In kay Tunying sa ating YouTube channel. Okay? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at binabati rin natin ang ating mga kapatid dyan sa Binyan, Laguna. Thank you po sa inyo sa pag-iistima niyo po sa amin noong nakaraang linggo. Lalo na po sa inyong DM sa distrito ng Santa Rosa, si Ka Ricky Alipio. Okay? Maraming salamat po. Bye! Happy weekend! Woohoo!